Pangulong Duterte binigyan ng prioridad ang FDA na mag-issue ng emergency use authorization para sa COVID-19 vaccine. Senator Bongo ipinahayag ang pagsang-ayon sa nasabing hakbang. Narito po ang report. Binigyan na ni Pangulo Rodrigo Duterte ng otoridad ang Director General ng Food and Drugs Administration na makapag-issue ng emergency use authorization para sa gamot at bakuna kontra COVID-19. Nakasaad ito sa nilagdaan ng Pangulo kahapon na Executive Order No. 121. Ang Senate Committee on Health pinuri ang mabilis na aksyon ng Executive Branch. Ayon kay Senador Bongo, malaking tulong ang Executive Order 121 para sa nagpapatuloy na aksyon at pagtugon ng gobyerno sa epekto ng COVID-19 pandemic sa pamamagitan ng pagtitiyak na may sapat na gamot at bakuna kapag available ng mga ito. Napirmahan na po ni Pangulong Duterte yung emergency use authorization. So ngayon, mas mapabilis na po ang proseso. Ito po ang inaantay ng ating FDA para mapabilis na po ang proseso. Kasi meron pong mga vaccines na dumaan na po ng clinical trial sa ibang bansa at gusto nilang magbenta dito ng vaccine. Ay papayagan po through the emergency use authorization. Pero dapat siguraduhin po ng FDA, makakagalaw ng FDA natin, yun pong inaantay ng FDA natin. Sisiguraduhin po ng FDA na safe po ang vaccine at yung efficacy ng vaccine na ito. Dahil hindi po basta-basta papayag ang taong bayan na turukan ng vaccine kung hindi sila nasisiguradong safe sila. Sa totoo lang po, nandiyan na yung takot sa utak ng bawat Pilipino. Pero iginiit ni Senador Go ang pangangailangan ng masusing pag-aaral na magtitiyak na ligtas at mabisa ang bakuna kontra COVID-19. Kailangan din niya ang una sa pila ang mga mahihirap na walang kakayahang magbayad para sa bakuna. Not only that, yung accessibility po ng vaccine, lalong-lalo na po sa mga mahihirap. Dapat po itong gawing libre. At yun po ang napag-usapan namin ni Pangulong Duterte at ni Secretary Galvez, Secretary Duque. Pag na-declare na ito na safe ng FDA, ay uunahin natin ang mga poor, mga mahirap, unahin natin yung mga vulnerable, unahin natin of course ang mga frontliners na nagtatrabaho sa panahong ito, at uunahin natin po yung mga militar at mga PNP, sila rin po yung mga frontliners. And of course yung mga guro. Kasi sila, kung pagbubukas na tayo ng klase sa susunod na taon, sila po ang kailangan na pinaka safe rin po dahil sila maghaharap sa mga estudyante. Magugunit ang hiniling ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. sa Pangulo, ang magkaroon ng emergency use authorization ng FDA para mapabilis ang proseso kasabay ng mga hakbang na magtitiyak na ligtas at mabisa ang mabibiling bakuna. Paliwanag ng Department of Health, ang nasabing authorization ay magpapahintulot ng market activities ng mga gamot at bakuna na wala pang product registration at nakasalang pa sa clinical trial basta't matiyak na 100% itong ligtas. Pero paalala ko lang po sa kanila bilang committee chair po sa Senado, ay unahin na po natin ang safety ng bawat Pilipino. Buhay ng bawat Pilipino po ang unahin at yun po ang nakataya dito. Hindi natin makukumbinse yung mga Pilipino kung hindi tayo siguradong safe nga po yung vaccine na ituturok po sa kanila.